Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3021 hanggang Kabanata 3030. Kabanata 3021. Dumadaloy ang kapangyarihan sa katawan ni Little Flower. Ang espasyo sa paligid niya ay tila nagkakakulubot. Itim at puting apoy ang dumadaloy sa winasak na banal na bulwagan. Unti-unti itong nagsimulang maghilam. Hindi lamang ang banal na bulwagan, kundi pati ang buong kadiliman na bumabalot sa sacred ay nagkaroon ng himalang pagbabago dahil sa kapangyarihang iyon. Ang walang hanggang dilim ay naglaho. Ang mga sirang gusali ay nagsimulang magbalik. Maging yaong nawasak o yaong winasak ng panahon, ay napagaling ng mahiwagang kapangyarihang iyon. Ang sacred na isang guho na lamang noon, ngayon ay muling bumalik sa dating ganda nito noong mga nakaraang panahon. Tunay na kamangha-mangha. Hindi nagtagal, tuluyang nawala ang dilim na bumabalot sa sacred. Ang buong malaking barren systems ay napuno ng sigla ng buhay at nakabibighaning ganda. Maraming planeta ang muling nabuhay. Ang mga winasak na gusali ay nabuo muli. Maging ang banal na bulwagan at ang mga estatwa sa loob nito ay bumalik sa normal. Ang tanging hindi naayos ay ang estatwa ni Chinchu. Si Little Flower, na nakasuot ng baluti, ay lumulutang sa lugar na iyon. Unti-unti nang humuhupa ang mga apoy. Little Flower, nagawa mo. Sigaw ni Old Cat na nasa malapit. Nanlaki ang kanyang mga mata at masayang tumitig kay Little Flower na nakabaluti. Talaga bang naging true god class na ako? Masayang tanong ni Little Flower. Pinisil niya ang kanyang kamao at dama ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang loob. Hindi ka lamang true god class, sagot ni Old Cat. Ang katawan mo ay true god class, pero ang baluti ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang higit pa roon. Ang banal mong katawan na pinagsama sa baluti ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihang hindi kayang abutin ng kahit sinong mandirigmang true god class. Nasaan si Chinlan? Gagantihan ko siya para sa ginawa niya kay Auntie May. Madiing sabi ni Little Flower habang nakasara ang kamao. Ang mga mata niya ay nagngangalit. Naroon siya, tumayo si Old Cat sa bubong ng banal na bulwagan. Inunat niya ang kanyang paat at itinuro ang kalawakan. Sinundan ni Little Flower ang direksyon ng kanyang paat at nakita ang palasyo ng mga Diyos sa kalawakan. Isa ba siyang God Spirit? Alin ang kanyang templo? Nag-aalab ang mga mata ni Little Flower habang nakatingin sa templo ng mga Diyos. Hindi siya tunay na God Spirit, paliwanag ni Old Cat. Isa lamang siyang taksil sa sacred. Sa ngayon, nasa loob siya ng God Hall. Kailangan mong pumunta sa Geno Hall para makita siya. Ang Geno Hall, ha? Mariing tumitig si Little Flower sa pinakaitaas ng lahat ng palasyo ng mga Diyos. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagngangalit. Boom! Sumabog ang presensya ni Little Flower. Parang bomba na sumabog sa kalawakan. Ang kanyang katawan ay naglalahot muling lumilitaw. Para siyang nagte-teleport papasok sa sakop ng palasyo ng mga Diyos. Mabilis siyang papunta sa pinakaitaas na Geno Hall at God Palace. Matagal nang naroon ang palasyo ng mga Diyos. Sanay na ang lahat ng lahi sa kanyang presensya. Ang mga nilalang ay palaging pumupunta roon upang magdasal ng kahilingan, habang ang malalakas na nilalang naman ay pumupunta upang hamanin ang isang God Spirit. Isang feather ang kakapasok lang sa lugar ng palasyo. Naisip niya kung aling templo ang dapat puntahan para magdasal ng kahilingan. Bigla niyang nakita ang puting apoy na papalapit mula sa di kalayuan. Papunta ito sa pinakaitaas na bahagi ng mga palasyo. Sino ang lumilipad ng ganoon kabilis? May death wish ba siya? Bulong ng feather. Akala niya'y papunta ang taong iyon sa pinakamataas na templo upang magdasal ng kahilingan. Matapos ang lahat, ang tulad ng ginawa ni Hansen na nakipaglaban sa isang Annihilation class God Spirit ay minsan pa lamang nangyari. Ngunit biglang napansin ng feather na kakaiba ang sitwasyon. Ang itim at puting apoy ay dumiretso at nilampasan ang Disaster class at Annihilation class ng mga templo. Patuloy itong umakyat papunta mismo sa Geno Hall na nasa tuktok ng piramide ng palasyo. Ano ang ginagawa niya? Nagulat ang feather. Sa kalawakan, maraming tao ang nakakita sa kilos ni Little Flower. Lahat sila ay nagtataka. Si Sky Palace Leader ay nakatingin din kay Little Flower. Nag-iba ang anyo ng kanyang mukha. Bigla siyang kumilos at nag-teleport papasok sa isang lihim na silid.
Pinindot niya ang isang mekanismo at kinuha ang isang guhit mula sa isang malaking kampana. Kinuha niya ang scroll at tumingin kay Little Flower. Mabilis niyang ikinumpara ito sa guhit, isang lalaking nakabaluti. Ang baluti ay hugis katawan ng tao. Hindi kita ang mukha, ngunit kitang-kita ang matinding kapangyarihan mula sa kanyang presensya. Para bang isang hari ang bumaba sa mundo. Nakatitig si Sky Palace leader sa nakabaluting lalaki sa larawan. Tapos ay tumingin siya kay Little Flower na papalapit sa palasyo. Napakaseryoso ng kanyang mukha. Ang baluti sa larawan ay purong itim, ngunit ang baluti ni Little Flower ay purong puti. Maliban doon, magkapareho silang dalawa, parang eksaktong kopya. Palace leader, ang taong iyon, ang baluti, hindi makapagsalita ng buo ang unang upuan ng Sky Palace dahil sa pagkabigla. Bago pa siya makapagtapos, isang babae ang lumitaw sa tabi ni Sky Palace leader. Ganoon din ang gulat sa kanyang mukha. Ang baluti, iyon ba ang iniisip ko? Mahirap sabihin. Parang iyon, pero may kaunting pagkakaiba, sagot ni Sky Palace leader habang nakatingin sa scroll at pagkatapos ay sa palasyo ng mga Diyos na tinutungo ni Little Flower. Halatang naguguluhan siya. Sa kalawakan, maraming matandang nilalang ang namangha kay Little Flower. Maging ang mga tao sa palasyo ng Blood Legion, kasama ang Human King, ay nagulat. Lumapit ang babaeng nakapula habang nakabukas ang kanyang pulang payong. Lumapit siya kay Human King, tinatakpan ng payong ang kanyang mukha. Walang nakakita sa kanyang itsura. Master, iyon ba ang baluti ng Sacred Leader? Tanong ng babaeng nakapula. Hindi ko alam, umiling si Human King. Sabi pa ng babae, base sa hula ni Han Jinji, wala nang 12 oras ang natitira. Kung iyon talaga ang baluti ng Sacred Leader at hindi siya patay, baka may pagkakataong masira ang Geno Hall. Pero tila walang kinalaman dito si Hansen. Sayang, binigay mo ang napakaraming banal na dugo. Ngayon, napakahina ng katawan mo. Mukhang naloko tayo ni Han Jinji. Gusto lang niyang gamitin ang banal mong dugo at ibigay iyon kay Hansen para sa sarili niyang pakinabang. Ngumiti si Human King. Baka hindi. Kahit hindi ko tiyak kung iyon ang baluti na suot ni Sacred Leader, kahit pa iyon nga, ang nakasuot ngayon ay hindi maaaring siya. Hindi pa rin tiyak kung kaya niyang sirain ang Geno Hall. Pero marahil magagamit natin si Hansen kalaunan. Kung naloko man tayo, ayos lang. Basta't masira ang Geno Hall, sulit ang lahat. Bakit ka sigurado na hindi si Sacred Leader ang taong nasa baluti? Tanong ng babae. Nakalimutan mo ba? Ang dugong dumadaloy sa akin ay malapit kay Sacred Leader Chinshu. Kung siya iyon, mararamdaman ko agad. Pero sa ngayon, wala akong nadaramang ugnayan ng dugo. Marahil ay may kaunting kaugnayan siya kay Chinshu, pero hindi siya si Chinshu. Habang pinapanood ng maraming matandang nilalang, nakarating si Little Flower sa Geno Hall. Bumaba siya sa plaza ng Bulwagan. Kabanata 3022. Lahat ng lahi ay nabigla. Hanggang ngayon, sina Hansen, Viking, at iilang piling nilalang lamang ang nakapagsubok laban sa isang Annihilation plus God Spirit. Ngunit ngayon, may isang tao na dumiretso mismo sa Geno Hall. Hindi makapaniwala ang lahat. Bumaba si Little Flower sa plaza ng Geno Hall. Bago pa siya nakapagsalita, isang malamig at mabigat na tinig ng Diyos ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bulwagan. Alam mo ba kung gaano kabigat ang kasalanang ipahiya ang banal na bulwagan ng mga Diyos? Bumukas ang nakakatakot na pintuan ng Geno Hall. Maraming ningas ng ilawan ang nagningning mula sa loob. Isang nilalang na may dalang apoy ang lumabas. Hindi makita ang kanyang mukha, ngunit nakakatindig balahibo pa rin ito. Kahit makita lamang siya ay sapat para matakot ang sinuman. Nakatitig si Little Flower sa anino ng taong lumabas mula sa Geno Hall at nagsabi, hindi ko intensyon na bastyusan ang mga God Spirit, ngunit nandito ako para kay Chinlan. Ibigay niyo siya sa akin, at agad akong aalis. Sa isang malamig na planeta, nanlaki ang mga mata ni Hansen. Nakita niya si Little Flower sa harap ng Geno Hall. Ilang taon na ang lumipas, ngunit nakilala pa rin niya ito. Sigurado siyang iyon ay si Little Flower. Anong ginagawa ni Little Flower doon? Nagmamadaling tanong ni Hansen. Alam niya kung gaano nakakatakot ang Geno Hall. Ang isang Annihilation plus God Spirit ay delikado na, ngunit kaya pa niyang lumaban. Ngunit ang nilalang na tinatawag ang sarili nitong Diyos ay ibang-iba. Hindi lang basta makapangyarihan. Higit pa roon. Kakaiba, bulong ni Han Yufei habang nakatingin kay Little Flower na nasa plaza ng bulwagan. Nakakunot ang kanyang noo at nagsabi, narito pa rin ang baluti ng Sacred Leader. Pero bakit nagbago ito? Nang marinig iyon, nanginig ang katawan ni Hansen. Ano ang ibig mong sabihin?
Suot ba ni Little Flower ang baluti ni Chinchu? Bumangon ng ilang mabigat na hinala sa kanyang isipan. Nagulat si Han Yufei. Tumingin siya kay Hansen at nagtanong, kilala mo ba ang taong nakasuot ng baluting iyon? Iyan ang anak ko, mabilis na sagot ni Hansen. Agad siyang nagtanong, sinabi mo bang iyon ang baluti ng Sacred Leader? Ano ang ibig sabihin yon? Anak mo, gulat na sagot ni Han Yufei. Hindi niya sinagot ang tanong ni Hansen at tila hindi makapaniwala. Sigurado ka bang anak mo talaga ang nakasuot ng baluting iyon? Anak mo ba siya sa dugo? Sigurado ako. Anak ko siya sa dugo, mariing tugon ni Hansen. Kinuha siya ni Nine Life Cat noong maliit pa siya at dinala sa banal na palasyo, pero sigurado akong siya iyon ngayon. Hindi kailanman magkakamali si Hansen. Bukod sa ugnayan ng dugo, ramdam niya rin ang King Spirit Body na taglay ng anak niya. Wala nang iba pa sa Sansinukob ang makapagtataglay nito kundi siya lamang. Kakaiba iyon. Ang mga gene mo ay halos mula sa crystallizers. Kung paano man nakuha iyon ng anak mo, dapat crystallizer lang din siya. Hindi siya dapat kayang magsuot ng baluting iyon. Maliban na lang kung napaseryoso ang mukha ni Han Yufei. Maliban kung ano, halos gustong buksan ni Hansen ang ulo ni Han Yufei para lamang makuha ang sagot. Imposible iyon. Umiling si Han Yufei, itinanggi ang kanyang naunang hinala. Sabihin mo na lang. Hindi mapakali ang puso ni Hansen, tila naglalagablab. Hindi ako sigurado. Kung sasabihin ko, baka maging irresponsible ako. Maliit lang ang tsansang tama ako. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Tumingin siya kay Hansen at nagsabi, walang saysay ang magmadali. Kahit pa anak mo talaga siya, hindi ka pa pwedeng pumunta roon. Hanggat hindi mo nakokontrol ang iyong blue blood, ang pagpunta sa Geno Hall ay parang paglapit sa kamatayan. Pero kung totoong suot ng anak mo ang baluti ng Sacred Leader, baka may pag-asa siya. Sa ngayon, kailangan mong kumalma. Dapat mong maabot ang Absolute Still Mode. Kung mangyari iyon at nahihirapan ang anak mo laban sa mga God Spirit, baka kaya mo siyang iligtas. Alam iyon ni Hansen, ngunit isang buwan na siyang sumusubok pumasok sa Absolute Still Mode at palaging bigo. Lalong nagiging balisa ang kanyang puso. Kailangan kong kumalma. Tama si Han Yufei. Kailangan kong magkaroon ng sapat na kapangyarihan para ayusin ito. Malalim ang hinga ni Hansen at pinilit ang sariling kumalma. Samantala, ang nilalang mula sa loob ng bulwagan ay tuluyan ng lumabas. Pagsara ng pintuan ng Geno Hall, lumantad ang kanyang anyo. Moment God. Bulalas ng buong Sansinukob nang makita kung sino ang lumabas. Nakita rin iyon ni Hansen, ngunit hindi siya nabigla. Dati na niyang narinig mula sa isang God Spirit na binabantayan ng Geno Hall ng 12 Annihilation Class God Spirits. Marahil, ngayon ang pagkakataon na si Moment God ang nagbabantay. Gaya ng dati, malamig ang anyo ni Moment God. Nakatayo siya sa hagdang paakyat sa Geno Hall, nakatingin pababa kay Little Flower. Ano man ang dahilan ng pagpunta mo rito, ang paglapastangan sa banal na bulwagan ay may kaparusahan lamang, kamatayan. Pagkasabi noon, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang braso. Itinutok niya ang isang daliri kay Little Flower. Nagningning ito ng nakakatakot na liwanag. Sa pag-unat ng kanyang daliri, isang kakaibang alon ng bomb-alot sa buong espasyo ng mga Diyos. Para bang tumigil ang oras. Lahat ng bagay ay huminto. Ang kapangyarihan ni Moment God na tumigil ang oras ay nasaksihan na noon. Ngunit kahit ngayon, hindi pa rin kapanipaniwala. Nakita ng lahat na ang liwanag ng kanyang daliri ay nasa harapan na ni Little Flower, at inisip nilang wala na itong magagawa kundi tanggapin ang atake. Ngunit kumikilos pa rin si Little Flower kahit tumigil ang oras. Itinaas niya ang kamao at ibinato kay Moment God. Pang! Isang nakakatakot na puting apoy ang sumabog at bumasag sa liwanag ng daliri ni Moment God. Parang asteroid na diretsyong papunta sa kanya. Nagbago ang mukha ni Moment God. Bigla niyang iniwasan ang kamao. Tumama ang naglalagablab na kamao sa pintuan ng Geno Hall. Umalangaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Bagaman walang nakakapinsala sa pintuan ng Geno Hall, patuloy pa rin itong yumanig. Paano posible iyon? Gulat na sigaw ng lahat ng nilalang. Nakakamangha ang lakas ni Moment God, ngunit ngayon ay may isang nakabasag ng kanyang kapangyarihan sa oras. Isang kamao lamang ang nakasira sa liwanag ng kanyang daliri. Hindi siya nang ahas na sumalubong dito. Ganoon katindi ang lakas na iyon. Sino ang taong ito? Napakalakas niya. Kailan nagkaroon ng ganitong nilalang sa Sansinukob? Nanginig sa pagkabigla ang lahat ng lahi. Lahat ay nag-uusap, maging ang matatandang nilalang mula sa sinaunang panahon ay nagbago ang mga anyo, tila natatakot. Ayokong pumatay. Huwag ninyo akong pilitin pumasok. Ibigay ninyo si Chinlan.
Lumakad si Little Flower papalapit sa pintuan ng Geno Hall. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng tiwala at determinasyon. Moment, light, hindi sumagot si Moment God. Ngunit isang mahiwagang alon ang kumislap sa kanyang katawan. Para bang pinabilis niya ang agos ng ilog ng oras. Ang isang sandali ay naging 100, 1,000 taon. Kabanata 3023. Mabilis lumipas ang panahon. 1,000 taon ang dumaan na parang isang kisap mata, pero si Little Flower ay walang ginawa. Para bang walang bakas ang panahon na naiwan sa kanya. Maliit ang mga mata ni Moment God. Nakita niyang tinaas ni Little Flower ang kanyang mga kamay. Nang bamuka ang 5 daliri, ang ilog ng oras ay umagos pabalik sa ilalim ng kanyang kamay. Ang liwanag na kapangyarihan ni Moment God ay bumabalik. Si Moment God ay nasa ilog ng oras na umaagos pabalik. Ang kanyang katawan ay naapektuhan ng oras. Nagsimula siyang bumata mula matanda hanggang maging kabataan muli. Diyos ko, sino ang taong ito? Gumamit siya ng kapangyarihan ng oras sa harap mismo ng isang Time God Spirit at naipako pa si Moment God. Buong universo ay kumulo at nag-alab sa isang iglap. Ang mga makapangyarihang Annihilation Class God Spirits ay napasuko ng isang nilalang mula sa universo sa ganoong kaibang na paraan. Mahirap itong isipin. Para sa lahat ng mga sinaunang nakakaintindi tungkol sa Sacred at Sacred Leader, ito ay isang nakagugulat na tanawin. Nakatanga sila at sumigaw, ito ay banal na kapangyarihan ng oras. Si Sacred Leader Chinshu ang nasa loob ng baluting iyon. Itinuro ni Moment God ang kanyang kamay sa kalawakan. Halos hindi niya kayang pigilan ang sarili sa agos ng ilog ng oras. Mapatla ang kanyang mukha. Nang balak niyang gamitin ang Moment's End, biglang bumukas muli ang pintuan ng Geno Hall. May lumabas na tao. Moment, hindi mo siya kayang talunin. Ibigay mo na siya sa akin. Ako ang tatapos sa usaping sacred. Lumabas si Chinlan mula sa Geno Hall na may asul na apoy na matindi ang alab. Ang kanyang katawan ay parang asul na kristal. Buong-buo ang pagkakakristal. Naglalabas siya ng kakaibang presensya na makapangyarihan. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Moment God. Binawi niya ang kanyang karayom at umatras pabalik sa pintuan ng Geno Hall, pero hindi siya pumasok. Pinili niyang manood muna ng laban. Walang pakialam kung ikaw ang tunay na Chinshu, sabi ni Chinlan na may masamang halakhak. Mamamatay ka sa mga kamay ko ngayon. Ang mundong ito ay kailangan lang ng isang Chinlan. Hindi natin kailangan si Chinshu. Hindi natin kailangan ng tagapagmana ng sacred. Matagal nang dapat pinuksa ang mga bulok na bagay na iyan. Pinatay mo si Auntie May, Old Vulture, at ang iba pa. Agad nakilala ni Little Flower si Chinlan. Nagnindes ang kanyang galit. Nagulat si Chinlan. Bigla siyang nagtawanan ng masama at nagsabi, mukhang hindi ka si Chinshu. Isa ka lang tanga na ginagamit ni Chinshu. Wala nang iba pa. Hindi mahalaga kung sino ka dahil mamamatay ka rin agad. Pinatay mo ba si Auntie May, Old Vulture, at ang iba? Malamig na tanong ulit ni Little Flower. Kung oo, bakit? Mga walang silbi lang silang sagabal. Pinatay ko sila. Ano ngayon? May panghahamak na tugon ni Chinlan. Kung ganoon, magbayad ka gamit ang iyong dugo. Galit na sigaw ni Little Flower. Sumabog ang kanyang puting apoy. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na umabot kay Chinlan. Bumilis ang oras. Naging nasensin ang espasyo. Ang katawan ni Chinlan ay nahila papalapit kay Little Flower. Halos mahawakan na ng mga kamay ni Little Flower ang leeg niya. Ang banal na kapangyarihan ng oras at espasyo ay maaaring gumana sa iba, pero laban sa akin, isa lang itong nakakatawang biro, malamig na sabi ni Chinlan. Hindi niya inalintana ang agos ng oras at siksik na espasyo. Umiwas siya at mabilis na tumama ng suntok sa tiyan ni Little Flower. Pang! Ang kabilang kamao ni Little Flower ay may puting apoy. Kumawala ito at sumaubong sa kamao ni Chinlan. Nakita ng lahat ang isang alon ng enerhiya na kulay puti at asul na sumabog mula sa puntong nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Napatras silang pareho dahil sa lakas. Hindi ka masama. Gusto kong makita kung ano ang itinuro sa'yo ni Chinshu, malamig na sabi ni Chinlan. Naging isang asul na liwanag ang kanyang katawan habang mabilis na sumugod kay Little Flower. Hindi nagpahuli si Little Flower. Nakipaglaban siya kay Chinlan. Ang asul at puting liwanag ay paulit-ulit na nagbabanggaan sa harap ng Geno Hall. Ang mga nilalang na mas mababa sa deified class ay hindi man lang makita ang kanilang mga anino. Ang mabababang antas na deified ay dalawang liwanag lang ang nakikita sa kalangitan na nagsasalpukan. Nakasandal si Human King sa kanyang trono habang pinapanood ang dalawa. Kawili-wili. Mukhang pareho silang galing kay Chinshu, pero magkaiba ang kanilang kapangyarihan.
Ang katawan ni Chinlan ay pinaghalo ng Sacred Blood Genes at God Spirit Genes. Ang isa naman ay kakaiba. May kapangyarihan siyang parang banal na katawan pero hindi ito blue blood. Nakapagtataka. Kayang bang basagin ang Geno Hall? Tanong ng babaeng nakapula na may hawak na payong. Kung iyon lang, hindi, malamig na tugon ni Human King. Ang kanilang kapangyarihan ay halos kasing lakas ng kay Chinshu noon. Kung hindi iyon nagawa ni Chinshu mismo, paano nila magagawa? Malapit nang subukan ang hula ni Han Jinji, malamig na sabi ng babaeng nakapula. Kung hindi pa rin mabasag ang Geno Hall, ibig sabihin niloloko na naman tayo ni Han Jinji. Ako mismo ang hahabol sa kanya. Walang pagmamadali. Tingnan muna natin, malamig na sabi ni Human King habang hawak ang kanyang panga at pinapanood ang laban ni na Little Flower at Chinlan. Hindi gumagana ang oras at espasyo ni Little Flower kay Chinlan, at hindi rin kayang pigilan ni Chinlan ang banal na katawan ni Little Flower. Naglalaban sila. Nagugulo ang oras at espasyo. Gumuho ang langit at lupa, pero wala sa kanilang dalawa ang nagkakalamang. Kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Lumabas sa labanan ang katawan ni Chinlan. Mas nag-aalab ang kanyang asul na apoy. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang asul na araw. Binuka niya ang kanyang mga kamay na parang hawak ang buong langit. Umungol siya pataas. Kasabay ng kanyang ungol, ang apoy sa katawan ni Chinlan ay sumabog parang bulkan. Pati ang kanyang baluti ay natunaw. Lumitaw ang isang katawan na matatag at makajos. Sa loob nito, parang kristal na asul ang lahat. Tanging ang kanyang gulugad ang kulay malalim na asul, parang gulugad ng dragon na naging espada. Naglalabas ito ng nakakatakot na kapangyarihan na patuloy na nagpapalakas sa loob ng kanyang katawan. Ipinasok ni Chinlan ang kamay sa kanyang dibdib at hinugot ang kanyang gulugad. Isa itong kakaibang espada na hawak niya ngayon. Masyadong mataas ang tingin ni Chinshu sa sarili. Akala niya ay isa akong pagkabigo pero hindi niya kailanman naisip na kaya akong lumikha ng banal na katawan ng dugo at pagsamahin ito sa God Spirit Genes. Ginawa ko ang banal na gulugad na ito. Ito ang pinakamalakas na gene sa universo. Ako ang dapat na maging pinuno. Tinitigan ni Chinlan ang banal na gulugad na may labis na pagmamalaki. Tumawa siya at nagsabi, "Suot mo ang baluti ni Chinshu, kaya ikaw ang tagapagmana niya. Ngayon, papatayin kita. Dudurugin ko ang lahat ng pag-asang iniwan ni Chinshu. Sa ganitong paraan, hindi siya kailanman makakahanap ng kapayapaan sa impyerno. Pagsisisihan niya ang masamang pagtrato sa akin." Pagkatapos noon, itinaas ni Chinlan ang banal na gulugad sa kanyang mga kamay. Sa kakaibang gulugad na kulay asul, nagliliyab ang kakaibang asul na apoy. Para bang ang buong universo ay nanginginig dahil sa banal na gulugad na iyon. Ang universo ay nakikinig sa kanyang nakakayanig na tawag. Kabanata 3024. Gaano man kalakas si Chinshu, itinakwil siya ng mundo. Gaano man siya nagsikap, hindi niya makuha ang pagsang-ayon ng mundo. Ako ay kakaiba. Taglay ko ang kapangyarihan niya, at taglay ko rin ang mga gene ng God Spirits. Ako ang magiging hari ng universo. Ang buong universo ay maglilingkod sa akin. Parang may tugon si Chinlan mula sa universo. Ang buong kalawakan ay umuugong kasabay ng banal na gulugad. Sa kalawakan, hindi mabilang na kakaibang enerhiya ang sumanib sa banal na gulugad. Pinatindi nito ang kapangyarihan ng banal na gulugad at ni Chinlan. Para itong babasag sa langit. Nakakagulat ang kapangyarihan ni Little Flower, pero kumpara kay Chinlan ngayon, siya ay natatabunan. Parang isang karaniwang tao na humaharap sa isang higanti. Malaki ang agwat. Naging seryoso si Little Flower. Hindi siya mukhang uurong. Nag-aalab ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Umakyat ang apoy na kulay itim at puti. Laban ito sa nakakatakot na paniniil. Magpakamatay ka na. Sa wakas, kumilos ang banal na gulugad sa kamay ni Chinlan. Para itong matalim na espada na tumusok papunta sa puso ni Little Flower. Nais ni Little Flower na itaas ang kanyang mga kamay para harangin ang atake, ngunit bigla niyang natuklasang ang kanyang katawan ay pinako ng universo. Hindi siya makagalaw. Nangyari lahat iyon sa isang iglap lamang. Hindi binigyan ng pagkakataon si Little Flower na makagalaw. Tumagos ang kakaibang gulugad sa kanyang dibdib. Kahit ang baluti ng Sacred Leader ay hindi nakatiis sa puwersa ng banal na gulugad. Tinuhog ito ng gulugad. Dumating na ang dapat dumating. Sa isang lumang gusali sa bundok, ipinikit ng matandang manghuhula ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Sa wakas, nagsisimula na, nasa harap ng palasyo, si Old Cat ay labis ang pananabik. Halos mabaliw si Chinlan sa tuwa. Hawak ang banal na gulugad, tumatawa siyang malakas. Ano ngayon?
Kahit ito pa ang baluti ni Chinshu, ano ngayon? Kahit pinili ka pa ni Chinshu, wala ka pa rin sa akin. Ako lamang ang mas magaling kaysa kay Chinshu. Pero biglang nag-iba ang kanyang mukha. Ang halakak at pagkabaliw ay napalitan ng nakakatakot na pagkagulat. Dahil sa takot, napasigaw si Chinlan. Para bang gusto niyang bitawan ang banal na gulugod sa kanyang kamay, pero parang siya ay nakuryente. Hindi niya ito mabit-iwan. Ang kapangyarihan ni Chinlan ay pumapasok sa banal na gulugod. Ang banal na gulugod na nakabaon sa dibdib ni Little Flower ay natutunaw. Naging asul na likido ito at pumasok sa katawan ni Little Flower. Hindi. Imposible, baluktot ang mukha ni Chinlan. Nakaramdam siya ng kawalan, takot, galit, at puot. Ano man ang kanyang gawin, hindi niya mabitiwan ang banal na gulugod. Ang kanyang lakas buhay ay dumadaloy papunta rito. Mabilis siyang tumatanda. Ang dating gwapo at batang mukha ay biglang naging hitsura ng isang nasa gitnang edad. Pati ang kanyang buhok ay namumuti. Nag-iba ang mukha ni Moment God. Sinubukan niyang tipunin ang kapangyarihan ng oras at tamaan si Hansen Little Flower. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng oras ay tila nahuhulog sa walang katapusang espasyo. Hindi ito makalapit sa kanila. Pinanood ng lahat ng nilalang sa universo habang si Chinlan ay mabilis na tumatanda. Ang taong minsang hindi matatalo ay naging isang matandang may puting buhok, halos wala ng lakas buhay. Parang wala na siya. Pang! Sa wakas, nabitawan ni Chinlan ang banal na gulugod. Bumagsak siya sa sahig, ngunit sobrang tanda na niya para makatayo. Ginamit niya ang kanyang pagod at matandang mga mata para titigan si Hansen Little Flower. Lubos nang natunaw ang banal na gulugod at naging likido sa katawan ni Little Flower. Ang nasirang bahagi ng baluti ay gumaling na. Maliban sa itim at puting liwanag, may dumadaloy na asul na enerhiya sa kanyang katawan. Mabilis itong sumanib sa kanya. Nagmistulang nadilaan ng asul na kulay ang baluti. Ang itim na baluti ay naglabas ng kakaibang asul na mga simbolo. Boom! Isang pares ng asul na pakpak ang bumuka sa kanyang likuran. Umabot ito hanggang sa kawalan, parang nakaugnay sa mismong universo. Ngayon, asul na ang mga mata ni Little Flower. Kanina ay puno ito ng galit, pero ngayon ay kalmado na. Ngayon ay nakangiti pa siya. Ikaw ay, cough cough. Nang makita ni Chinlan ang mukha niya, nanginginig ang buong katawan niya. Para bang may natuklasan siyang nakakatakot. Nanlaki ang kanyang mga mata, pero hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagsasalita. Magaling ang ginawa mo. Tapos na ang gawain mo rito. Naging maayos ka. Maaway ng tingin ni Little Flower kay Chinlan. Para siyang nakatatandang pumupuri sa isang nakababatang lalaki. Imposible, hindi iyon maaari, parang may naunawaan si Chinlan. Ang lahat ng damdamin niya ay nagtulak sa kanya sa kabaliwan. Pinilit niyang itaas ang kanyang matandang katawan. Gusto niyang sumugod kay Little Flower, ngunit bumagsak siya sa lupa matapos lang ng 2 hakbang. Galit siyang tumitig kay Little Flower, ngunit ang mukha niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tinangkang abutin ng kanyang mga kamay si Little Flower, pero wala na siyang lakas. Bumagsak ito ng walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki pa rin, hindi niya man lang naisara. Kaawa-awa mong anak, hindi mo na kailangang gawin ito. Napabuntong hininga si Little Flower. Hindi niya tiningnan si Chinlan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa Geno Hall sa unahan. Sa palasyo ng Blood Legion, tumayo si Human King mula sa kanyang trono. Kakaiba ang kanyang mukha habang sinasabi, hindi talaga namatay si Chinshu. Kawawa si Chinlan. Akala niya ay nakalaya na siya sa kontrol ni Chinshu at winasak ang sacred. Hindi niya alam na iyon ang plano ni Chinshu simulat sa pool. Kung hindi siya pumasok sa Geno Hall at pinaghalo ang kanyang mga gene sa isang God Spirit para likhain ang banal na gulugod, hindi matatapos ang ebolusyon ni Chinshu. Ngayon, siya mismo ay itinakwil ng universo. Sino ang mag-aakala na ang pinakamalaking taksil ng sacred ang magiging susi sa muling pagkabuhay ni Chinshu? Gumamit siya ng katawan upang ipanganak muli. May makapangyarihan siyang katawan at hindi siya itinatakwil ng universo. Parang isa na siyang God Spirit. Taglay niya ang kapangyarihan ng universo, napakagaling Chinshu, napakalalim ng iyong plano. Diyos, ako? Bumalik si Chinshu. Ngumiti si Little Flower at naglakad patungo sa Geno Hall. Gustong umatake ni Moment God, pero biglang may malakas na pagsabog. Kasunod nito, bumukas ang pintuan ng Geno Hall. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hindi siya makagalaw palabas. Diyos, Ginoo. Lumingon si Moment God at nakita ang katawan na humahawak sa kanyang balikat. Agad siyang yumoko. Bumalik ka.
Bumalik ka sa iyong templo ng mga Diyos. Tinapik ng Diyos ang balikat ni Moment Goddess at ngumiti ng may init. Magalang na yumuko si Moment God at mabilis na bumalik sa kanyang templo. Buong universo ay nakakita na ang katawan na lumabas mula sa Geno Hall ay hugis babae, ngunit wala itong kapangyarihan. Hindi alam kung bakit ganoon na lamang ang respeto ni Moment God sa kanya. Nang makita ni Lone Bambo ang mukha ng babae, napatili siya sa sobrang gulat. Warner, Kabanata 3025. Hinugot ni Lone Bambo ang kanyang espada. Tumalon siya paitaas patungo sa kalangitan. Biglang gumalaw ang kalawakan. Isang makapangyarihang Baisema ang bumalot sa paligid. Sinubukan ni Lone Bambo na hiwain ang Baisema, pero dahil sa mga aninong liwanag, hindi niya ito nabasag. Guro, palabasin niyo ako. Kailangan kong ibalik si Warner. Mariing sigaw ni Lone Bambo habang puno ng kumpiyansa. Yumicho ang tinig ng pinuno ng Sky Palace mula sa loob ng Baisema. Sa huli, lahat ay magiging wala. Kung mauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng Textless Book, kaya mong pabagsakin ang Baisema. Warner, galit na parang naglalagablab na apoy si Lone Bambo. Paulit-ulit niyang inaatake ang Baisema, pero para bang kaya nitong sipsipin ang lahat ng kapangyarihan na ibinabato niya. Kahit gaano kalakas ang espada ni Lone Bambo, hindi nito mabasag ang Baisema. Sa harap ng Geno Hall, malamig na nakatingin si Chinshu kay God. Para sa kanya, hindi mahalaga ang anyo o katawan. Nakikita niya na iyon ay Diyos. God, ang dahilan kung bakit ako natalo noon ay dahil pinipigilan ako ng mundong ito, malamig na wika ni Chinshu. Ngayon, tinanggap na ako ng mundong ito. Magkasing antas na tayo. Panahon na para tapusin ito. Tahimik na nakatayo si God sa harap ng Geno Hall. Tumingin siya kay Chinshu at sinabing, natalo ka na. Oh, kung gayon, sabihin mo kung saan at paano ako natalo. Nakatitig si Chinshu ng may interes. Ngumiti si God at nagsabi, naalala ko pa noon na buong yabang mong sinabi, bilang sacred leader Chinshu, na kahit buong mundo pa ang kalabanin mo, ikaw ang magiging pinuno nito. Pero ngayon, nagpasakop ka na sa mundo. Kahit talunin mo ako, talo ka na rin. Seryosong tugon ni Chinshu, oo, natalo na ako. Nais kong gamitin ang pinagmulan ng genes para likhain ang mga genes na mas dakila pa kaysa sa mga Diyos. Sa huli, halos imposibleng magawa iyon. Kaya umatras ako ng isang hakbang. Ginamit ko ang katawan ko at pinagsama sa genes ng Diyos. Ako ngayon ay kalahating tao, kalahating Diyos. May kapangyarihan ako, at tinatanggap ako ng mundo. Habang nagsasalita, hindi pa rin nawala ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Wala na iyong halaga. Kahit gumamit ako ng lahat ng masamang paraan sa mundo, at kamuhian ako ng lahat ng nilalang, katawan ko lamang ang mawawala. Ang mahalaga ay matupad ko ang nais ko. Kahit maging abo pa ako, sulit na. Tinanong ni God, hahayaan mong magdusa ang iba para lamang sa sarili mong kapakinabangan. Sulit ba talaga iyon? Hindi ako mangingimi na ako ng libu-libong kasalanan dahil matatag ang isip ko. Matibay na parang bakal ang puso ni Chinshu. Hindi na ito mababago. Naglakad siya patungo sa Geno Hall. Sa bawat yapik niya, parang buong langit at mundo ang dumidiin sa mga palasyo ng Diyos. Ang mga hindi kailanman nababasag na God Palaces ay nagkaroon ng napakaraming bitik. Ang mga templong Diyos sa ibaba ang unang nabasag. May mga maliit na templo na tuluyang nahulog mula sa kabuuan ng palasyo. Nagsisimula ng gumuho ang mga God Palaces. Siya nga talaga si Sacred Leader Chinshu. Tumitig sa kalangitan ang Human King na puno ng pananabik. Nagkatotoo ang propesya ni Hansen Jinji, nanginginig sa pananabik ang tinig ng babaeng nakapula. Habang naglalakad si Chinshu patungo sa Geno Hall, tuloy-tuloy na nabasag at nagkakabitak ang mga palasyo ng Diyos. Para siyang dambuhalang dragon na dinudurog ang mga ito. Nakatayo lamang si God sa harap ng Geno Hall, nakababalot ng banal na liwanag ang katawan habang tinatapatan ang kapangyarihan ni Chinshu. Ngunit hindi kayang pigilan ng lakas ni God ang paglapit ni Chinshu. Napapabagal lang nito ang kanyang hakbang. Nagpatuloy si Chinshu sa paglakad. Sa mundong ito, kakaunti lamang ang mga taong hinahangaan ko. Isa ka roon, pero nakagapos ka sa mga patakaran. Kaya limitado ang kaya mong magawa. Ako ay wala ng hangganan. Hindi ako nakatali, kaya kung gawin ang lahat, malalaman natin kung sino ang mananaig. Kahit ikaw ay matatalo ngayon. Habang nagigiba ang mga palasyo, kalmado pa rin si God. Hindi ako naniniwala. Hindi mo kayang lumikha mula sa wala. Kailangan ng mga patakaran, at sa mga iyon nagmumula ang mga posibilidad. Kung lahat ay wala, wala ring iiral. Hindi ka iiral. Hindi rin ako. Mali ang mundong ito.
Ano ang silbi ng mga patakalang iyon? Kung tunay na kailangan ng mundo ng mga batas, ako ang dapat magtakda nito. Ang mga mata ni Chinchu ay kumislap ng ilaw Diyos. Lalong lumakas ang itim at puting apoy. Ang asul na marka sa kanyang baluti ay kumikislap para bang nabubuhay. Boom! 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 Habang pinipiga ni Chinchu ang mga palasyo ng Diyos, dumarami ang mga bitek. Kahit todo ang pagtatanggol ni God, hindi ito sapat para pigilan si Chinchu. Sa ilalim ng bigat ng kapangyarihan ni Chinchu, damyugo ang bibig ni God. Patuloy na naglakad si Chinchu. Ang katawan mong Diyos ay nililimitahan ng mga patakaran. Hindi mo ako kayang labanan. Maaari ka lamang bumaba gamit ang katawan pero masyado itong mahina. Pero tiyak na pinili mo ang babaeng ito ng may dahilan. Sabihin mo nga sa akin, ano iyon? Ang pangalan niya ay Warner, sagot ni God. Nanlaki ang mga mata ni Chinchu nang marinig ang pangalan. Sandaling kumomplikado ang kanyang mukha bago muling lumino ang kanyang tingin. Ibang Warner na ito. Kung inaakala mong magagamit mo siya laban sa akin, nagkakamali ka. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ang kanilang kapangyarihan ay patuloy na nagbabanggaan, kaya't mas lalong nagkawatak-watak ang mga palasyo ng Diyos. Maraming templo ang humiwalay at lumutang sa kalawakan. Hindi, gusto ko lang ipaalala sa iyo na hindi ikaw ang nag-iisang may pamilya sa mundong ito, tugon ni God. Wala akong pakialam. Kahit napakaraming nilalang pa sa mundo, para sa akin, iisa lang ang mahalaga. Matatag ang determinasyon ni Chinchu. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mga palasyo ng Diyos. Yumanig ang Indestructible Geno Hall. Sa loob ng palasyo ng Diyos, kumikislap ng matindi ang mga race lantern ng bawat lahi. Tinutulungan nila si God na kontrahin si Chinchu. Boom! 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 Malaki ang nagbago sa langit at lupa. Isang templong Diyos na kabilang sa Annihilation class ang humiwalay sa palasyo at tuluyang lumutang sa kawalan. Nanginig sa pagkagulat ang lahat ng lahi. Habang nagigiba ang mga palasyo ng Diyos, nagkaroon ng malawakang sakuna sa buong universo. Nagkaroon ng pagbaha, pagputok ng mga bulkan, at nagngangalit na bagyong magnetic sa kalawakan. Sira-sira ang agos ng mga ilog. Para itong katapusan ng mundo. Sa isang nagyayelong planeta, nag-aalab ang mga mata ni Hansen. Nanginginig ang kanyang katawan. Alam niyang nasa loob ng baluti si Little Flower, pero kontrolado ito ng kapangyarihan ni Chinchu. Para itong si Warner na sinapian ng Diyos. Si Little Flower pa rin iyon, pero may ibang kapangyarihan na sumakop sa kanya. Kung maitataboy ang kapangyarihang iyon, may iligtas niya si Little Flower. Pero hindi pa natututo si Hansen ng ganap na katahimikan. Hindi pa niya lubos na nakokontrol ang kapangyarihan ng asul na dugo. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Ngayon, napipigilan pa si Little Flower, pero lalo lamang lalakas si Chinchu. Baka tuluyang madaig si Little Flower sa loob. Alam ni Hansen na nauubos na ang oras niya. Kailangan niyang sumugal. Ginamit niya ang Blood Pulse Sutra at pinakawalan ang kapangyarihan ng asul na dugo sa kanyang katawan. Kabanata 3026. Ibinigay ni Hanjinji kay Hansen ang Geno Fluid. Kaya nitong patahimikin ang bughaw na dugo. Ngayon, sinimulan na ni Hansen ang kanyang Blood Pulse Sutra. Pinasabog nito ang kapangyarihan ng kanyang bughaw na dugo. Halos sabay din, muli namang lumitaw ang tato ng 9 life cat sa katawan ni Hansen. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Han Yufei habang nakakunot ang noo. Huwag kang maging padalos-dalos. Hindi pa sapat ang iyong kapangyarihan para kontrolin ang bughaw na dugo. Kahit ipilit mo, sa tingin mo ba matatalo mo ang isang ipinanganak na may bughaw na dugo? Alam ni Hansen na tama si Han Yufei. Hindi mahalaga kung siya man iyon o ang Human King, ang bughaw na dugo ay nagmula kay Chinchu. Ang paggamit ng bughaw na dugo sa harap ni Chinchu ay parang pagwagayway ng kutsilyo sa harap ni Guan Yu. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Hansen. Hindi niya kayang panoorin lang na matalo si Little Flower. Anak niya iyon, pamilya niya iyon, at napakahalaga ng kanyang pamilya. Hindi na iyon tungkol sa tamang sagot, may mga bagay na dapat gawin, anuman ang kapalit. Nang buuin niya ang Blood Pulse Sutra, sabay-sabay na sumabog ang kapangyarihan ng bughaw na dugo at ng 9 life cat tato. Umiikot ng mabilis ang sutra at halos mawala na siya ng kontrol. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang presensya ni Hansen. Ang lahat ng kanyang enerhiya ng dugo ay nagbaliktad ng agos. Tumakbo ito pabaligtad laban sa daloy ng Blood Pulse Sutra. Ito ang sining na Geno na kabaligtaran ng Blood Pulse Sutra. Tinatawag itong Zuan Yellow Sutra. Hindi naglakas loob si Hansen na gamitin ng direkta ang Blood Pulse Sutra dahil hindi niya alam ang maaaring mangyari.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng bughaw na dugo at kapangyarihan ng Nine Life Cat. Napakadelikado ng kanyang kalagayan. Kung magbanggaan ang tatlong kapangyarihan, maaari itong makasira sa kanyang katawan. Ngunit hindi iyon alintana ni Hansen. Ang purong bughaw na dugo ay hindi kayang talunin si Chinshu. Hindi niya mailigtas si Little Flower. Hanggat may pag-asa, kailangan niyang subukan. Nang magbaliktad ang agos ng dugo, bumaliktad din ang bughaw na dugo. Habang lumalaban ito, ang kakaibang kulay bughaw ay unti-unting kumukupas at nagiging kulay pula. Lalong lumiwanag ang tato ng Nine Life Cat, na para bang pinapalakas ng kapangyarihan ng isang Diyos. Naging liwanag Diyos ito na bumalot sa katawan ni Hansen. Paano ito nangyari? Ibig bang sabihin, ang kapangyarihan ng Nine Life Cat ay para baliktarin ang Blood Pulse Sutra? Ramdam ni Hansen ang pag-init ng tato sa kanyang likod. Lalong lumalakas ang kanyang lakas. Halos tuluyang naging pulang dugo ang bughaw na dugo. Biglang, isang anino ang tumawid sa makapal na nyebe at mabilis na lumapit kay Hansen. Nakita ni Hansen ang anino. Lumamig ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ito at tinanong, may lakas ka bang humarap sa akin? Nine Life Cat. Nagulat din si Han Yufei. Alam niyang buhay pa ang Nine Life Cat, pero ibang usapan ang makita itong muli. Matagal na niyang nasal ayan ang pagkamatay ng Nine Life Cat. Hindi niya ito kayang ibalik mula sa kamatayan. Isa lamang siyang mananaliksik na nag-imbestiga kung paano muling nabuhay si Nine Life Cat sa kamay ni Chinshu. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa pamilyang Han, at humihingi ako ng tawad kay Little Flower. Kung gusto mo akong patayin, maaari mo na akong gawin ngayon. Dahan-dahang lumapit si Old Cat kay Hansen, kalmado ang anyo. Akala mo ba natatakot ako? Mariing pinisil ni Hansen ang kamao at biglang sumuntok kay Old Cat na wala pang siyam na talampakan ng layo. Pang! Hindi iyon pinalakas ng Geno Arts, pero sapat ang lakas ng katawan ni Hansen para magbaluktot ang mukha ni Old Cat. Tumilapon siya at bumangga sa isang bundok yelo na agad gumuho. Agad bumangon si Old Cat mula sa guho ng yelo. Dumudugo ang kanyang bibig, ngunit nanatili siyang kalmado. Lumapit muli siya kay Hansen at sinabing, alam ng lahat na isa ako sa 4 na banal na hayop ng Sacred. Ang hindi nila alam, kami mga test subjects lamang. Sa huli, ako ang pinakabinagsakan ng malupit na kapalaran. Namatay ako, pero ibinalik ako ni Chinshu mula sa impyerno. Wala akong magawa kundi manatiling kontrolado niya. Kung ganoon, bakit mo pa rin sinaktan si Little Flower? Malamig na tanong ni Hansen, mariin pa rin ang kanyang kamao, handang sumuntok muli. Umiling si Old Cat, kahit hindi ko pinili si Little Flower, may ibang tao ring mapipili. Kailangang mula pa rin iyon sa pamilyang Han. Pinili ko si Little Flower, pero iniwan ko ang pamilyang Han ng isang pag-asa. Iyon ang gusto ko. Ano ang ibig mong sabihin? Mariing tanong ni Hansen. Hindi alam ng iba, pero alam ko. Ang dugo ni Little Flower ay mula sa iyo. Bagamat hindi perpekto ang kanyang dugo, ang isa mo pang anak, si Linger, ay may perpektong dugo. Alam mo ba kung bakit hindi ko kinuha si Linger at si Little Flower lang? Huminto si Old Cat mga 30 talampakan mula kay Hansen. Iyon ay dahil huli na ipinanganak si Linger, malamig na sagot ni Hansen. Hindi mo pwedeng ipagpalit dahil hindi na makapaghintay si Chinshu. Umiling si Old Cat, kung nakita ni Chinshu si Linger, tiyak na handa siyang maghintay ng 10 milyong taon. Pero ilang taon pa lang ang lumipas. Nagpatuloy siya, maganda ang dugo ni Little Flower, pero hindi ito perpekto. Ginamit ni Chinshu ang kanyang katawan para muling isilang. Ibig sabihin, may mga kahinaan siya. At kung may kahinaan, mayroon tayong pagkakataon. Ito ang huling tsansa natin. Hindi naniwala si Hansen sa kahit isa sa kanyang sinabi. Mariin niyang binigkas, kung hindi mo dinala si Little Flower sa kanya, hindi siya muling isisilang. Dahil hindi mo kilala si Chinshu, sagot ni Old Cat. Kapag may gusto siya, laging may nakahandang plano. Kahit hindi ko dinala si Little Flower, makakahanap pa rin siya ng paraan. Kung kailangan nating maghintay hanggang makuha niya ang perpektong katawan, mas mabuti nang ibigay sa kanya ang halos perpekto. At doon siya nabitag. Akala mo ba paniniwalaan kita? Malamig na tugon ni Hansen. Hindi ko kailangan ng paniniwala mo, sagot ni Old Cat na may ngisi. Kailangan mo lang sundin ang sarili mong kagustuhan. Ang kagustuhan ko ay patayin ka at si Chinshu, mariing wika ni Hansen habang nakatitig kay Old Cat. Mas lalong ngumiti si Old Cat. Magagawa mo ang pangalawang hangarin, pero ang una, ako ang gagawa para sayo. Pagkatapos, bumalot sa katawan ni Old Cat ang pulang apoy.
Ngunit kapag tiningnan ng mabuti, hindi iyon apoy kundi ang kanyang mismong lakas buhay na lumalabas. Nagulat sina Hansen at Han Yufei. Hindi nila alam kung ano ang nais niyang gawin. Ang pag-alis ng sariling lakas buhay ay higit pang masakit kaysa balatan ng buhay. Kabanata 3027. Mula sa katawan ni Old Cat ay umaagos palabas ang kanyang life force. Para itong hinihigop ng isang magneto, papunta sa katawan ni Hansen. Mabilis itong pumasok sa baliktad na Blood Pulse Sutra at naging bahagi ng Zoan Yellow Sutra, dahilan para mas lumakas ang katawan ni Hansen. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Hansen habang nakatingin sa halos nauubos ng life force ng hayop. Kita niya na sobrang bagsak na ang katawan ni Old Cat at kakaiba na ang anyo ng mukha nito. Payapa lamang ang mukha ni Old Cat. Namatay ako dahil sa mga pagsubok ng banal na espiritu. Ginamit ni Chinshu ang kanyang dugong jin para buhayin ako. Dahil doon, naging pupi niya ako. Sa lahat ng taong lumipas, nakipaglaban ako sa bughaw na dugo, ngunit hindi ko kailanman tuluyang naalis ang kontrol nito. Natuklasan ko ang kasanayang baliktaran ng bughaw na dugo, pero hindi ko pa rin iyon ganap na nakontrol. Doon ko naunawaan, matagal na akong patay. Basag na ang aking kaluluwa. Si Chinshu ang nagayos ng aking kaluluwa. Ipinilit niya ang sarili niyang kaluluwa sa akin. Kaya kahit anong gawin ko, hindi ko matakasan ang kanyang kontrol. Ngumiti siya ng mapait, ngunit nakalikha ako ng kasanayan para baliktarin ang bughaw na dugo. Kaya nitong pigilan ang bughaw na dugo niya. Nais ko itong ipasa kay Linger dahil tanging siya lamang ang may perpektong katawan na kakailanganin para talunin si Chinshu. Pagkasabi nito, lalong naging kakaiba ang itsura ni Old Cat. Sa totoo lang, ikaw at si Human King ay magkatulad. Noon pa man ay nakakuha kayo ng atensyon ko. Pero sa huli, hindi ko kayo pinili dahil naniwala akong hindi kayo sapat. May mga kapintasan kayo at hindi kayo ang magiging taong makakatalo kay Chinshu. Humihina na ang apoy sa dugo ni Old Cat. Malapit nang maubos ang kanyang life force. Mapatla na ang mukha ni Old Cat. Patawarin mo ako, Little Flower. Itinuring niya akong pamilya, ngunit itinulak ko siya sa impyerno. Kahit ang kamatayan ay hindi sapat para mapawi ang aking kasalanan, ngunit ibibigay ko pa rin ang aking buhay sa inyo. Gamitin mo ang buhay ko. Talunin mo si Chinshu at iligtas si Little Flower. Alam kong mahirap pero naniniwala akong kaya mo. Pagkatapos, itinaas ni Old Cat ang kanyang kamay at tumingin kina Chinshu at Little Flower. Komplikado ang kanyang ekspresyon, may pagkakasala, pananabik, at matinding determinasyon. Naniniwala rin si Little Flower na kaya mo, wika ni Old Cat. Sumiklab ang huling liwanag ng dugo, parang apoy ng papalubog na araw. Ang apoy ng dugo sa kanyang katawan ay pumasok lahat kay Hansen. Parang binabaligtad ng oras ang apoy, lumiwanag, bago tuluyang nagdilim at naging abo. Nang hamhampes ang hangin, naglaho ito. Hindi malaman ni Hansen ang nararamdaman niya. Kinamuhian niya si Old Cat na nagwasak ng kanyang pamilya at nagbigay kay Little Flower bilang bagong sisidlan ni Chinshu. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kayang kamuhian ng tuluyan. Alam ni Hansen kung ano ang ibig sabihin ni Old Cat, maghihintay sana siya hanggang lumaki si Linger, at saka ipapamana ang kanyang dugo para talunin ang di-perpektong Chinshu. Ngunit kung maghihintay sila, wala nang tsansa si Little Flower. Kaya isinakripisyo ni Old Cat ang kanyang sariling buhay at pinili si Hansen, ang taong halos wala siyang tiwala. Hindi dahil sa lakas ni Hansen, kundi dahil ayaw na niyang makita si Little Flower na matalo. Binago niya ang kanyang plano. Ginamit niya ang buhay, pag-asa, galit, at pagmamahal niya, para kay Hansen, na ayaw niya sanang piliin. Kahit wala ang buhay mo, nailigtas ko pa rin si Little Flower. Kaya maimli ka na ng payapa, bulong ni Hansen habang nakatingala sa langit. Sa kanyang likod, nagniningning ang liwanag ng Nine Life Cat. Umaalpes at umaapaw ang kanyang pulang dugo, nagngangalit ang napakalakas na enerhiya sa kanyang loob. Buhay na buhay ang tato ng Nine Life Cat. Naging mga butil ng liwanag ito na pumasok sa katawan ni Hansen. Unti-unti namang kumupas ang tato ng dugo at tuluyang sumanib sa agos ng Zoan Yellow Sutra. Naguho ang mga palasyo ng Diyos. Nawasak ang maraming templo. Nagkagulo ang buong universo. Nagsimula ang sakuna sa lahat ng lahi. Wala ni isang sulok na ligtas. Boom! Ang mga templong nakakabit pa sa palasyo ng Diyos ay nagningning, parang bulkan na sesabog. Para bang may mga God Spirit na lalabas. Sa oras na iyon, nagsalita si Diyos, manatili ang lahat ng God Spirit sa kanilang lugar. Hindi sila maaaring umalis. Maaaring mabasag ang mga palasyo ng Diyos, ngunit hindi ang batayan ng universo. Handa akong mabuhay at mamatay kasama ninyo.
Sigaw ng isang tinig mula sa iba't ibang templo, kasabay ng mga iyakan. Yumanig ang langit habang lahat ay nagkakawatak-watek. Ngumiti si Diyos, ngunit bigla siyang nanghina. Lumitaw ang anino ng kanyang banal na katawan, hawak-hawak ang nawala ng malay na si Warner. Nasa harapan ko na ang responsibilidad. Ang iba'y hindi na mahalaga. Habang nagsasalita siya, kumislap ang kanyang banal na liwanag. Tinakpan nito ang buong palasyo ng Diyos na ngayon nagkakabitak-bitik. Ang lahat ng templo ay humiwalay sa Gino Hall at kumalat sa universo. Tanging ang Gino Hall na lamang ang natira sa palasyo ng Diyos. Noon, nasa labas pa ang aking katawan at natalo mo ako, buntong hininga ni Chinshu. Ngayon, narito na ang aking katawan, kaya wala ka nang magagawa. Kalungkutan ang sayo. Ito ba ang mga batas na pinoprotektahan mo? Tumawa si Diyos. Inilapit niya ang kanyang kamay at binalot si Warner ng banal na liwanag. Tumakas ito mula sa Gino Hall at tumungo sa Sky Palace. Pagkatapos, hinarap niya si Chinshu. Hindi masama. Ito ang batas na pipiliin kong ipagtanggol. Pasensya, pero kailangan kong sirain ang batas mo, seryosong sagot ni Chinshu. Tumayo siya sa harap ni Diyos, 3 talampakan lang ang layo. Nagkatitigan silang dalawa, at nagbanggaan ang kanilang nakakatakot na lakas. Boom! 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 Niyanig ng todo ang buong Gino Hall. Bumagsak ang kanilang kinatatayuan. Bigla, nagkaroon ng mga bitik at kaguluhan sa mismong batayan ng universo. Naganap ang mga sakuna na para bang katapusan na ng lahat. Bababagsak na ang Gino Hall. Sigaw ng Human King na puno ng kasabikan. Umiiyak ang karamihan ng mga nilalang sa universo. Marami ang tinamaan ng mga sakuna at nilalamon ng kaguluhan. Nawasak ang mga bundok, bumaha ang mga ilog, nagbaliktad ang araw at buwan. Para talagang magugunaw ang mundo. Lintik, ang Gino Hall ay malalim ang ugnayan sa universo. Hindi natin maaaring hayaang masira ito. Sigaw ng pinuno ng Sky Palace. Binutis niya ang espasyo upang makarating sa Gino Hall. Subalit bago pa man niya maabot, nagliwanag ang Gino Hall at isang kakaibang kapangyarihan ang tumulak sa kanya palayo. Pinoprotektahan ng kapangyarihan ng Gino Hall ang sarili laban sa mga nagnanais sirain ito. Marami pang ibang makapangyarihang nilalang ang sumubok tulad ng pinuno ng Sky Palace, ngunit lahat sila ay nahadlangan. Ipinagbawal sa kanila ang makapasok. Sa halip na makatulong, lalo lang bumilis ang pagbagsak ng Gino Hall. Habang ang lahat ng malalakas na nilalang ay nawawalan ng pag-asa, biglang sumiklab ang isang apoy na parang dugo. Hindi ito itinaboy ng proteksyon ng Gino Hall. Direkta itong pumasok sa loob at bumagsak sa plaza ng Gino Hall. Kabanata 3028. Hansen. Alam ng lahat na si Hansen ang nasa harap ng Gino Hall. Nakatayo si Hansen malapit dito. Tinitigan niya si Chinshu ngunit wala siyang ginawang aksyon. Nakita siya ni Chinshu at malamig na sinabi, hindi ito lugar na dapat mong kinaroroonan. Narinig ni Hansen ang mga salita niya. Alam niyang noon pa sa banal na hardin, ang kaluluwa ni Chinshu ay hindi basta-basta. Nakilala siya ni Chinshu. Ang ginawa lang niya noon ay makipag-ugnayan sa kaluluwa ni Chinshu. Ayaw ko ring narito, pero may ginawa ka na nagpilit sa akin na pumunta, sabi ni Hansen habang nakatingin kay Chinshu. Ano iyon? Patuloy na pinipigil ni Chinshu si God, pero nagawa pa rin niyang makipag-usap kay Hansen. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Para bang puno pa rin siya ng kapangyarihan. Iwanan mo ang katawang iyan, sabi ni Hansen. Hindi iyan sayo. Tumingin si Chinshu kay Hansen at nagtanong, may kinalaman ba sayo ang katawang ito? Anak ko siya, sagot ni Hansen. Hindi lang si Chinshu ang nagulat sa revelasyong ito. Lahat ng makapangyarihang naruroon sa labas ng Gino Hall ay pare-pareho ang naging reaksyon. Walang makakaisip na ang muling pagkabuhay ni Chinshu ay ginamit ang katawan ng anak ni Hansen. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat. Tumawa si Chinshu. Magaling, old cat. Magaling na plano. Kaya pala ibinigay mo sa akin ang katawan na ito. Ngayon malinaw na. Kung ikaw man iyon, dapat talagang mag-ingat ako. Nagkatinginan ng Sky Palace leader at ang Very High leader. Kita sa kanilang mga mata ang pagkagulat. Hindi natatakot si Chinshu sa mga God Spirit na mas mataas pa sa reboot class. Ngayon, sinabi niya ang ganoong mga salita at hindi iyon mukhang kabaliwan. Hindi pa rin nila maunawaan kung bakit natatakot si Chinshu kay Hansen. Kung dahil ba ito sa Blue Blood power na ginamit niya para talunin si Moment God, hindi iyon kapanipaniwala. Ang kapangyarihang Blue Blood ay nagmula kay Chinshu. Kung natakot siya dahil ginamit ito ni Hansen, wala sanang maniniwala. Sinabi ni Chinshu, humihingi ako ng tawad, pero hindi ko maibibigay sa iyo ang katawang ito.
Kung gagamitin mo si Warner para takutin ako, nagkakamali ka. Iyan bang taong iyon ay hindi si Warner? Tanong ni Hansen. Plano niyang ipalit si Warner para mailigtas si Little Flower, ngunit hindi niya inasahan na isasara agad ni Chin-Shu ang posibilidad na iyon. Tama ka, kaya kong gawin ang lahat para kay Warner. Pero alam ko rin, kung hindi ko masisira ang Geno Hall, walang saysay kahit mabuhay pa si Warner. Tumawa si Chin-Shu. At isa pa, alam kong hindi ka ganoong klaseng tao na kayang gumawa ng kalupitan sa isang inosenteng babae. Baka katulad din kita, handa akong gumawa ng kahit anong kasalanan alang-alang sa kaligtasan ng isa, malamig na sagot ni Hansen. Lalo pang lumawak ang ngiti ni Chin-Shu. Kung ganoon, hindi mo siya sasaktan. Dahil siya ang buhay ko. Kung wala siya, mamamatay ako. At kapag namatay ako, mamamatay rin ang katawang ito. Kung ganoon, wala nang saysay ang pag-uusap. Kailangang maglaban tayo. Alam ni Hansen na hindi na makikipagpalitan si Chin-Shu ng Little Flower kapalit ni Warner. Walang makakapidyaw sa akin na wasakin ang Geno Hall, pati ikaw, sabi ni Chin-Shu. Bilang gantimpala sa pag-aalaga mo kay Warner, hindi kita papatayin. Ako ang papatay sa'yo, malamig na tugon ni Hansen. Tumawa ng malamig si Chin-Shu. Hindi kita minamaliit, pero ang katawan mo'y naglalaman ng dugo ko. Para kang kopya ko. Sa tingin mo ba, ang isang kopya ay mas hihigit sa orihinal? Malalaman natin, sabi ni Hansen. Inilabas niya ang Blood Paul Sutra. Kumislap ang kanyang buong katawan ng asul na liwanag. Gamitin ang kapangyarihan ko laban sa akin. Napaka-inosente mo, malamig na wika ni Chin-Shu. Kumikislap ang mga asul na simbolo sa kanyang baluti. Pinipigil pa rin niya si God. Wala siyang pakialam kay Hansen, para bang hindi siya karapat-dapat. Lalong lumakas ang asul na liwanag kay Hansen. Lumapit siya kay Chin-Shu. Bawat hakbang ay tila isang Diyos ng digmaan na handang hamanin ang langit. Kaya mong maasa ang Blue Blood Gene ko hanggang sa ganitong antas. Nakakagulat, kung ikukumpara sa akin noon, hindi ka masama. Pero ngayon, hindi na ako ang dati. At ang kapangyarihang iyan ay akin. Walang makakagamit niyan para saktan ako, sabi ni Chin-Shu. Hindi sumagot si Hansen. Bigla siyang sumuntok kay Chin-Shu. Isang nakakatakot na asul na liwanag ang bumiyak sa mga batas at lahat ng bagay sa paligid. Isang kapangyarihang kayang wasakin ang mundo ang sumugod diretso kay Chin-Shu. Ang Blue Blood Power ay hindi umaayon sa mga batas ng universo, at sinisira nito ang mga iyon. Ang suntok ni Hansen ay kayang bumuwag ng isang malawak na sistema. Kung si Moment God ang tatamaan, tiyak patay na agad. Ngunit harap-harapan, hindi umiwas si Chin-Shu. Ni hindi siya lumaban. Hinayaan niyang bumagsak ang asul na liwanag sa katawan niya. Para bang natutunaw ang nyebe sa ilalim ng araw. Sa halip na masaktan, ang asul na liwanag ay nasipsip ng kanyang baluti. Lalong kumislap ang mga simbolo. Lalong tumibay ang kanyang katawan. Sinabi ko na, hindi ako kayang saktan ng sarili kong kapangyarihan, malamig na wika ni Chin-Shu. Sa labas ng Geno Hall, nag-iba ang ekspresyon ng maraming makapangyarihan. Mas nakakatakot si Chin-Shu kaysa sa kanilang pinaka-nakakatakot na bangungot. Bagamat alam nilang mahihirapan si Hansen, hindi nila inakalang ganoon siya kalamang. Hindi man lang niya nasaktan si Chin-Shu. Sa halip, lalo pa niya itong pinalakas. Totoo ba, hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Muling nag-ipon ng kapangyarihan ang kanyang kamao at muling sumugod. Ngayon, ang liwanag sa kanyang kamao ay naging pula, baliktad ng asul. Napakunot ang noo ni Chin-Shu. Naging halata ang pagkagulat. Nalitaw siya ngunit hindi tumigil sa pagsira ng Geno Hall. Itinaas niya ang kamao at sinalubong ang suntok ni Hansen. Nagbanggaan ang bughaw at puti laban sa pulang kapangyarihan ni Hansen. Sa isang iglap, naging pula ang lahat. Ang baluti ni Chin-Shu ay nabalutan ng dugo at nagbago ng kulay. Paano ito nangyari? Na-reverse mo ang Blue Blood Power. Nanlaki ang mata ni Chin-Shu. Humihina ang kanyang katawan at kapangyarihan. Si God, na dati ay napipigilan, ay nakalaban muli. Lumiwanag ang kanyang banal na liwanag at itinapon si Chin-Shu palayo mula sa Geno Hall. Pang! Bumangga si Chin-Shu sa isang haligi. Naghina ang kanyang katawan. Namutla ang mga asul na guhit sa kanyang baluti, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagdilim. Kabanata 3029. Mabilis na bumagsak ang antas ng God Spirit at antas ng universo ni Chin-Shu. Kahit na pinagsama niya ang banal na gulugod at isang annihilation class na God Spirit, bigla siyang bumaba hanggang sa antas na maihahalin tulad sa isang disaster class God Spirit. Lalong lumala ang kanyang kondisyon. Pati ang antas ng universo ni Little Flower ay bumabagsak din. Mula True God,
naging butterfly, naging larva, at tuloy-tuloy pang bumababa. Nagulat ngunit natuwa ang Sky Palace leader at iba pang mga makapangyarihan. May bansag man si Hansen na Han Godfather, pero walang naniwala na kaya niyang talunin si Chinchu. Nang bumaba ang antas ng God Spirit ng katawan ni Chinchu sa Disaster Class, hindi na ito pinoprotektahan ng Geno Hall. Hindi na nag-aksaya ng oras si Hansen. Ginamit niya ang pinakamalakas na kapangyarihan niya upang subukang patayin si Chinchu at alisin ang pinakamalaking banta sa universo. Iba't ibang kapangyarihang kayang magwasak ng langit at lupa ang bumagsak. Lahat iyon ay para patayin si Chinchu. Ngunit biglang may aninong kumislap. Nawala si Chinchu. Ang espasyo ay nabasag ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Bumagsak ito at naging isang itim na butas. Sigaw ng Very High Leader, Hansen. Ano bang ginagawa mo? Kung hindi mo siya papatayin ngayon, paano kung? Ngunit nakita ng lahat si Hansen na ginamit ang isang kamay para hawakan si Chinchu nang lumitaw ito sa kabilang dulo ng espasyo. Mabilis nilang naintindihan ang dahilan. Sinakop ni Chinchu ang katawan ng anak ni Hansen. Hindi papayag si Hansen na mamatay ang sariling anak. Hansen, si Chinchu ay isang demonyo na gustong wasakin ang universo, sabi ng Very High Leader. Hindi natin siya pwedeng bigyan ng pagkakataon. Patayin mo na siya ngayon, kung hindi ay may masamang mangyayari. Malamig na tugon ni Hansen, wala akong pakialam sa iniisip ni Chinchu, pero hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Nakita niyang lalong naghihina ang katawan ni Chinchu. Hinawakan siya ni Hansen. Chinchu, lisanin mo ang katawan ng anak ko. Wala akong pakialam sa iba. Ayokong kunin ang buhay mo. Malamig ang asul na liwanag sa mata ni Chinchu. Hindi siya makakilos dahil pinipigilan siya ni Hansen, ngunit natawa siya. Hansen, hindi ko akalaing magagawa mong baliktarin ang kapangyarihan ng Blue Blood Gene. Isang napakatalinong hakbang iyon. Ni minsan hindi ko iyon sinubukan. Kaya nakakagulat. Tigilan mo ang Saturday. Umalis ka sa katawan ng anak ko. Sigaw ni Hansen habang patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng Zoan Yellow Sutra upang pigilan si Chinchu at tuluyang bumagsak ang kanyang lakas. Tumawa si Chinchu na parang baliw. Para bang hindi niya naririnig si Hansen. Dapat nahulaan ko na ito, napakaganda. Natutuwa ako. Bibigyan pa sana ng sagot ni Hansen, ngunit biglang lumabas ang isang napakalaking kapangyarihan mula sa katawan ni Chinchu. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamlam na bughaw, ay biglang nagliwanag ng pula. Ang mga asul na guhit sa kanyang baluti ay naging pula. Mas nakakatakot pa ito kaysa dati. Para siyang binalutan ng naglalagablab na pulang apoy. Pati ang mga pakpak niya sa likod ay nagkulay pula. Pula ang naghari sa buong espasyo. Ang universo mismo ay sumasalamin sa pulang liwanag. Tinamaan ng kapangyarihan ni Hansen ang kapangyarihan ni Chinchu, ngunit ito ay tinaboy lamang. Ang kanilang mga mukha ay tila nawala ng sigla. Nagulat ng husto ang Very High Leader at ang iba pa. Alam ng lahat na natutunan ni Hansen ang kapangyarihan na kayang magpababa ng antas ng mga God Spirit. Kung dati ay hindi matatalo si Chinchu, ngayon hawak niya ang parehong kapangyarihan ni Hansen. Hindi ba't mas lalo lang itong nakakadismaya? Nang sumabog ang kapangyarihan ni Chinchu, bumalik ang antas ng kanyang God Spirit at katawan. Mabilis na sumigaw ang Very High Leader. Ginamit niya ang buong puwersa ng kanyang Very High Sense. Pinagsama ang kanyang katawan sa kapangyarihan ng mga batas ng universo. Ang buong lakas niya ay nakatuon kay Chinchu. Bago pa siya tuluyang makabawi, kailangan na natin siyang patayin. Maraming makapangyarihan sa universo ang hindi nag-atubili. Ginamit nila ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan laban kay Chinchu. Boom! Tumangala si Chinchu at sumigaw. Isang pulang shockwave ang lumabas mula sa kanya. Binuwag nito ang mga kapangyarihan ng Very High Leader at ng iba pang makapangyarihan. Naitapon din nito ang kanilang mga katawan. Ang mas nakakagulat pa, napansin ng Very High Leader na ang kanilang sariling mga katawan ay nagsimulang bumagsak ang antas. Mula True God, naging butterfly, at patuloy pang bumababa. Maliban kay Hansen, walang nakaligtas sa kapangyarihang iyon. Tapos na tayo, wika ng isang Very High Elder. Mapatla ang kanyang mukha at puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi lang siya ang nag-isip nito. Lahat ng makapangyarihan sa universo ay alam na wala ng pag-asa. Natutunan ni Chinchu ang kapangyarihan ni Hansen at mas mahusay pa niyang nagamit ito. Salamat, Hansen, sabi ni Chinchu. Kung wala ka, hindi ko malalaman na pwedeng gamitin ang kapangyarihan ng Blue Blood sa ganitong paraan. Nagliliyab ng bughaw na apoy ang kanyang buong katawan habang papalapit sa Geno Hall. Hindi ako ang lumikha nito, sabi ni Hansen habang nakatingin sa kanya. Alam ko, sagot ni Chinchu habang tumango.
Kung tama ang hinala ko, si Old Cat ang gumawa nito. Pero ikaw ang gumamit. Iyon ay tagumpay mo. Umalis ka sa harapan ko, sabi ni Chinchu. Hindi mo ako mapipigilan. Gamit ang kapangyarihan mo, babasagin ko ang Geno Hall at makikinabang ka pa sa pagkawasak nito. Gagawin kitang pinuno ng mundo. Mas higit ka pa sa Diyos. Iwanan mo ang katawan ni Little Flower, mariing sagot ni Hansen. Wala akong pakialam sa iba mong plano. Kung pipilitin mong hadlangan ako, huwag mong sisihin kung kalimutan ko ang kabutihan mong pag-alaga kay Warner, sabi ni Chinchu. Biglang sumabog ang kanyang katawan sa pulang apoy. Sa isang iglap, nag-teleport siya sa harap ni Hansen at tinangkang sunggaban ang kanyang dibdib. Muling ginamit ni Hansen ang kapangyarihan ng Zuan Yellow Sutra at sinuntok si Chinchu. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan ng dugo. Ngunit napansin ni Hansen na ang kanyang sariling kapangyarihan ay pumapasok sa katawan ni Chinchu, at lalo pa siyang pinalalakas. Hinawakan ni Chinchu ang kamao ni Hansen at malamig na sinabi, "Malakas ka. Ibinibigay ko iyan sa'yo. Pero tandaan mo, ang kapangyarihan mo ay nagmula sa akin. Kahit anong gawin mo, hindi ka hihigit sa akin. Sa unibersong ito, bukod sa akin, walang sino man ang tunay na makakagamit ng kapangyarihang ito." Alam mo ba kung bakit? Bakit? Sinubukan ni Hansen na alisin ang kamay ni Chinchu, ngunit hindi sumusunod ang kanyang katawan. Para bang hinihigop siya ng napakalakas na magnet. Unti-unti siyang nilalapit kay Chinchu. Dahil hindi ako nabibilang sa mundong ito, sagot ni Chinchu. Ang kapangyarihan ko ay hindi nabibilang sa mundong ito. At ikaw, nabibilang ka sa mundong ito. Kahit taglay mo ang dugo at gin ko, wala kang kakayahang kontrolin ang mundo. Ginugol ni Old Cat ang lahat, maging ang kanyang buhay, para sayo. Pero mali siya mula sa simula. Mali ang lahat ng plano niya. Ginamit ni Chinchu ang isa pa niyang kamay at hinawakan ang noo ni Hansen kahit may distansya pa. Naramdaman ni Hansen na yumanig ang kanyang Sea of Soul. Nawalan siya ng kontrol sa Destiny's Tower. Lumipad ito palabas ng kanyang Sea of Soul at napunta sa mga kamay ni Chinchu. Katcha! Nabasag ang Destiny's Tower. Nalaglag ang lahat ng laman nito, kasama si Warner. Hinawakan ni Chinchu ang katawan niya gamit ang isang kamay. Kabanata 3030. Hansen, kahit na ayaw kitang patayin, para kay Warner, sino mang haad lang sa akin ay mamamatay. Kung may huli kang sasabihin, sabihin mo na ngayon. Para kay Warner, kung hindi ito sagabal sa akin, hahayaan kitang tapusin iyon. Sabi ni Chinchu habang nakatingin kay Warner. Gusto kitang mamatay. Ang kapangyarihan sa katawan ni Hansen ay biglang sumabog. Tumigil siya sa pagpilit na makatakas kay Chinchu at ginamit ang kanyang lakas upang itulak si Chinchu. Sayang, buntong hininga ni Chinchu. Hinawakan niya ang kamao ni Hansen at biglang ginamit ang lakas upang suntukin si Hansen sa dibdib. Lumipad palayo ang katawan ni Hansen. Pang! Ang katawan ni Hansen ay parang asteroid na gumuguhit sa kalawakan. Tumama siya sa isang planeta, tapos sa isa pa. Sa huli, bumagsak siya sa isang planeta at hindi na kumilos. Walang nakakaalam kung ilang sistema ang tinahak niya. Pagkatapos maglaho ni Hansen, ang katawan ni Warner ay nagliwanag ng gintong liwanag. Nagbago siya sa anyong babaeng may gintong buhok at nagising mula sa kanyang mahimbing na tulog. Kuya, pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Chinchu. Kahit nasa anyong gintong buhok pa rin siya, hindi na siya nagwawala. Napakatamis ng kanyang tinig. Warner, magtiis ka pa ng kaunti. Ihahatid ka ni Kuya pabalik, nilagyan ni Chinchu ng haplos ang gintong buhok ni Warner. Ang kanyang mga mata ay parang lasing sa emosyon. Oo, tumango si Warner. Pumikit siya at sumandal sa dibdib ni Chinchu. Diyos, ngayong araw walang makakahadlang sa akin. Sumuko ka na, bitbit si Warner, itinaas ni Chinchu ang ulo at tumingin sa Geno Hall. Ang kanyang katawan ay nagliwanag ng pulang apoy. Dinurog niya ang mismong liwanag ng Geno Hall at halos tuluyang pinatay ito. Ang Geno Hall, na kailanman ay hindi bumagsak, ay pinipilit na ngayon ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga pader ay nagkakabitak. Buong Geno Hall ay nagsimulang gumuho. Nang bumagsak ang Geno Hall, naging mas matindi ang mga sakuna sa buong universo. Hindi lang karaniwang mga nilalang ang naapektuhan, pati mga elitista sa antas ng hari ay labis ding naapektuhan. Ang buong mundo ay tila sasabog. Si God ay nakatayo sa harap ng Geno Hall, ngunit hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng kapangyarihan ng dugo. Ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay humihina. Ang mga ilawan ng lahi sa Geno Hall ay kumukupas, tila mamamatay anumang sandali. Ang lahat ay nalulugmok. Ang mga mukha ni Sky Palace Leader at iba pang elitista ay parang abo. Kahit gusto nilang lumaban, hindi na nila mabawi ang laban.
Halos hindi na nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sabi ni Chinshu kay God na nahihirapan pa rin, Diyos, sumuko ka na. Kung handa kang talikuran ng Geno Hall, sumapi sa isang katawan, at bumaba sa universo, maaari ka pang mabuhay. Ang lugar na ito ang aking buhay, malamig na sagot ni God. Kung wala ang buhay ko rito, ano pa ang silbi ng mabuhay? Tama ka, iniisip ko rin iyon. Kung haharingan ng buhay mo ang buhay ko, kukunin ko ang buhay mo. Humakbang si Chinshu. Isang kalangitan ng pulang liwanag ng dugo ang sumama sa kanya. Dinurog nito ang bubong ng Geno Hall. Ang mga haligi ay nagkabiyak. Marami sa mga ilawan ng lahi ay halos tuluyang namatay. Ang Geno Hall ay nasa bingit ng pagguho. Ang banal na liwanag ng katawan ni God ay nadurog. Halos tuluyang naglaho. Pati ang mga katawan ng mga God Spirit ay madilim at walang buhay. Unti-unti silang naglalaho. Boom! Maraming haligi ng liwanag ang bumangon mula sa kalawakan. Ang mga God Palace ay naghiwa-hiwalay at bumagsak sa iba't ibang templo. Mula sa mga templong iyon, maraming banal na liwanag ang lumabas at pumasok sa Geno Hall. Muling lumiwanag ang Geno Hall. Ang katawan ng God Spirit ay muling nabalutan ng liwanag. Kung gusto ninyong mamatay ng sabay-sabay, sige, mamatay kayong lahat. Hawak si Warner, para siyang demonyong bumababa sa Geno Hall. Mabagal siyang naglakad papunta roon. Kahit may suporta ng mga God Spirit, hindi pa rin nakayanan ng Geno Hall ang bigat ng kapangyarihan ni Chinshu. Patuloy itong nababasag. Habang lalo itong bumabasag, lalo ring damadami ang mga sakunang tumatama sa buong universo. Ang universo ay nasa kaguluhan. Hindi mabilang ang mga nilalang na namatay. Sa isang maliit na bundok sa isang lumang planeta, nanatiling tahimik kahit sa gitna ng mga sakuna. May isang sirang bahay sa tuktok ng bundok. Sa likuran, may hardin na may puting bandila kung saan nakasulat, bilangin ang lahat ng kapalaran. Ang puting tela ay nadungisan ng dugo. Sa pagitan ng itim at puti, ang mga salitang iyon ay napakalinaw. Isang katawan ng lalaki ang nakatusok sa dulo ng poste ng bandila. Nakaunat ang kanyang mga kamay at paa, nakatingin sa kalawakan habang tinatagos ng poste ang kanyang katawan. Ang dugo ay dumadaloy pababa sa tela ng bandila. Ang taong iyon ay si Hansen, na tinamaan ng suntok ni Chinshu. Hindi tiyak kung aksidente, ngunit napunta siya malapit sa lumang bahay. Si Han Jinji ay nakatayo sa hardin at nagsasalita kay Hansen habang nakatingin sa bandila. Alikabok sa alikabok, abo sa abo. Ang mga anak ng ibang tao ay maaaring mabuhay ng mapayapa. Sayang lamang at ipinanganak kang kabilang sa pamilyahan. Kung ikaw ay isang karaniwang tao lamang, sana'y ligtas ka. Pero hindi, kailangan mong sumikat. Ito ang tadhana. Kailangan mong pagdaanan ang pagdurusa. Ako'y walang silbi. Hindi ko kayang iligtas ang buhay mo, at hindi ko kayang baguhin ang tadhana. Ang kaya ko lang ay gumawa ng kaunting pagbabago para sa'yo. Pero nakasalalay pa rin sa'yo kung gusto mong baguhin ang iyong kapalaran. Ang mga tao ng pamilyahan ay hindi pwedeng umasa lang sa langit o lupa. Ikaw mismo ang kikilos. Kung ayaw mong mamatay at may mga bagay ka pang gustong gawin, gamitin mo ang sarili mong lakas para bumangon. Lumaban ka at ipaglaban ang natitira para sa'yo sa mundong ito. Ang dugo ni Hansen ay patuloy na dumadaloy sa tela. Halos maubos na ang kanyang dugo. Ngunit ang isipan ni Hansen ay kakaibang malinaw. Tanging katawan niya ang ayaw gumalaw. Pakiramdam niya iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit, pero napakalinaw ng kanyang isipan. Ang katahimikan ay nakamamangha. Ito ba ang katahimikan na binanggit ni Han Yufei? Ini-enjoy ni Hansen ang katahimikan. May kapangyarihang nagliliyab sa loob niya. Isang puting apoy ang sumiklab mula sa lahat ng kanyang selula. Ang bandila ay nasunog sa puting liwanag. Alam ko na, hindi pa ito ang wakas. Ang mga mata ni Han Jinji ay kumislap. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig.